Good evening po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Muli tayo ay naririto sa ating midweek service at atin itong simulan sa ating pagdulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Tayong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah! O aming Ama na banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus kami po ay lumalapit sa iyo. Pinupuri namin, dinadakila, sinasamba ang iyong pangalan. Salamat po o Diyos sa pag-iingat mo sa amin sa buong maghapon. Salamat po sa patuloy na pagpapadama mo sa amin ng iyong napakadakilang pag-ibig, sa iyo pong katapatan, sa iyo pong pagpapatawad lagi sa amin, Lord, ay pinapasalamatan po namin yan ng lubusan, Panginoon. Hinihiling po namin na ang iyo pong Espiritu, ang iyong banal na Espiritu, ang malayang kumilos sa puso at buhay ng bawat isa na mag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy na lagakan mo po kami ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya Lord, alay po namin sa iyo ang buong pag-aaral na ito, ang buong oras na ito, at nawa patuloy na maranasan ka namin sa aming buhay at ang katagumpayan po'y amin nang inaangkin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So ang ating pong pag-aaralan ay kinuha ko po sa aklat ng John chapter 16 verse 33. Sama-sama po natin itong basahin. John chapter 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ito pong mga pangungusap at pananalitang ito ay sinabi po ng Panginoon bago po siya dakpin ng mga Romano, na kung saan ay siya po ay pahihirapan at siya po ay ipapako dun sa krus ng Kalbaryo. At dahil alam po ni Jesus na malapit na siyang mawalay sa mga disciple, dyan po sa buong chapter 16 ay makikita natin na talagang ipinahayag po ni Jesus na siya ay iiwan na niya ang mga alagad niya dahil siya ay babalik na sa kanyang ama na nasa langit. So makikita po natin dyan na dahil alam po ni Jesus na maiiwan na niya po ang mga disciple, ang mga tagasunod niya, kaya ito po ay binigyan niya ng mga pananalita na kung saan ay mapanghahawakan po ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay atin po itong may mensahe na ang mga pananalitang iniwan ni Jesus sa mga alagad. So sa mga disciple po, ito po yung mga pananalita na mga mapanghahawakan po nila pag po hindi na nila kasama physically ang ating Panginoong Hesukristo. At sa atin din po namang buhay mga kapatid, ito ay hindi lang po applicable para sa mga disciple, kundi maging sa atin po na mga mananampalataya, tayo na mga tumanggap sa Panginoon, ito po ay naka-address din po para po sa atin upang sa atin pong buhay ay hindi po tayo manatili sa kalungkutan, manatili sa depresyon, kundi tayo po ay makalakad sa buhay na ito na taglay po ang mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo. So ano po yung makikita natin unang-una dito po sa ating pag-aaralan? Ang mga pananalitang iniwan ni Jesus sa mga alagad. Atin pong basahin yung sa verse 33. Ang sabi po dito, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Yung po letter B ng verse 33, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. So ano po yung katotohanan na iniwan ni Jesus sa mga alagad? Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Kaya po pala sinabi sa salita ng Diyos na huwag po tayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na ating nararanasan na para bagang ito'y hindi pangkaraniwan. Bakit po? Kasi sinabi na po iyan ni Jesus sa mga disciple bago niya po ito iwanan,
bago po siya bumalik sa Ama na nasa langit ay ang sabi po niya dyan ay magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. So isa pong katotohanan na ang mga kapighatian po, ang mga pagsubok po, ang mga alalahanin na atin pong nararanasan sa buhay na ito ay katotohanan po yan na mararanasan po ng mga tao na sumusunod at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung atin pong babalikan kung papaano pong ang mga disciple ay nakaranas ng matinding kapighatian after po na si Jesus ay bumalik sa Amang nasa langit, di po ba sa kanila pong paglilingkod, grabe po yung persecution na kanila pong dinanas dahil po sa pangangaral ng mabuting balita. Pero inunahan na po sila, bago po nila naranasan yon, sinabihan na po sila ng ating Panginoong Hesus na magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. At sabi ko po kanina ay hindi po ito naka-address para lamang po sa mga disciple ng Panginoon nung panahon na yon, kundi ang katotohanan po maging sa atin na mga mananampalataya, maging sa atin na pinapahayag po natin na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga mananampalataya, tayo ay mga Kristiyano, tayo rin po ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng kapighatian sa mundong ito. Kaya nga po, pag tayo may pagsubok ay dapat ito po'y ating pinagtitiisan. Dapat po pag tayo nakakaranas ng iba't ibang kapighatian sa buhay ay ito po'y lalo tayong dinadala sa malalim na relasyon sa Panginoon. Dapat po pag may mga kapighatian tayo at pagsubok na nararanasan ay ito ay mas lalong nagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang nakakalungkot lamang po kung minsan ay meron pong mga mananampalataya, mga tao na nakakilala na sa Panginoon sa panahon na sila po'y punong-puno ng pagsubok ay nawawala po sila sa Panginoon. Dapat po hindi ganun mga kapatid, sapagkat ang Panginoong Hesukristo po'y nag-iwan ng mga pananalita na sigurado po na tayo na mga sumusunod sa Diyos ay makakaranas ng iba't ibang uri ng kapighatian sa mundong ito. Kaya nga po pag tayo mananampalataya, hindi po tayo excuse sa mga sakit. Kahit po mananampalataya tayo ay nakakaranas po tayo ng iba't ibang uri ng suliranin sa pamilya, sa pinansyal, sa kalusugan, maging sa ating paglilingkod sa Diyos, nararanasan po natin yan. Pero ano po ang maganda dyan? Ano po ang sabi ano pa po yung iniwanang pananalita ng ating Panginoong Hesus sa mga disciple? Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Di po ba napakagandang pananalita, napakagandang tagubilin, na bagamat ang sabi ng Diyos, katotohanan nito na magdaranas kayo ng iba't ibang uri ng kapighatian sa inyong buhay habang kayo ay nasa sanlibutan na ito. Pero ano ang sabi ng Diyos? Tandaan ninyo na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ano po ang makikita natin dito mga kapatid? Ito po ba'y nagdulot sa atin ng ibayong pag-asa ang mga pananalitang ito? Amen. Dapat po may pag-asang dulot ito sa ating mga puso. Na bagamat ang sabi ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Grabe si Jesus. Isa pong pangako na mapanghahawakan natin sa ating mga buhay na bagamat tayo'y maaaring dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay na ito. Pero tandaan po natin ang sabi ng Panginoong Hesus na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan, na ang gustong iparating ng Diyos sa iyo at sa akin na kahit anumang mga pagsubok, mga kapighatian ang maaari nating maranasan sa buhay na ito, tandaan natin na kung paano ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay, tayo rin na nakaranas ng pagtubos ng ating Panginoong Hesus, tayo man ay magtatagumpay sa anumang uri ng pagsubok at kapighatian na pwede nating maranasan
sa buhay na ito. Di po ba? So napaka-sarap pong panghawakan ng mga pangako na yan. Napakasarap pong alalahanin na nawa na pag tayong lahat ay nasa panahon ng kapighatian at pagsubok, ang alalahanin natin ay nauna ng pagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng iyan kasama sa kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo, ang mga problema at suliranin na yan, na dahil siya ay nag-alay ng kanyang buhay, tayo na mga lumalapit at nananampalataya sa kanya, kayang-kaya po natin na pagtagumpayan ang lahat ng yan dahil sa lakas at kapangyarihan ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Kaya nga kung atin pong papansinin sa ating buhay, napakapalad po natin mga kapatid. Bakit po? Kahit po tayo nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok at kapighatian sa buhay na ito, nakikita po natin kung papaano po tayo ay nagtatagumpay, at yan po ay dahil sa habag, dahil po yan sa kapangyarihan at kagagawan ng ating pong Panginoong Hesukristo. So napakapalad po natin mga kapatid, napakapalad po natin dahil tayo po ay nasumpungan ng Diyos. Mapalad po tayo dahil tayo po ay isinama ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya pong pinangakuan na bagamat tayo ay magdaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay na ito, pero ang katagumpayan po ay mapanghahawakan natin sa atin pong mga buhay. Kaya nga sa atin pong buhay Kristiyano, balikan mo yung mga mabibigat na pagsubok na napagdaanan mo, yung mga kalungkutan na meron tayo na naranasan natin, yung mga problema sa kalusugan, problemang pinansyal, problema sa pamilya. Yan po ay kung ating babalikan, napagtagumpayan natin at napagtatagumpayan dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kapatid, ano man ang kalalagayan mo ngayon, ano man ang nararanasan mo ngayon sa iyong buhay, tandaan mo, ang bagamat sinabi ng Panginoon na maaari tayong magdanas ng iba't ibang uri ng kapighatian sa sanlibutang ito, subalit ang kanyang pangako ay napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. At dahil napagtagumpayan niya ng ating Panginoong Hesus, anumang suliranin ang meron tayo ngayon, anumang bigat ng problema na meron tayo ngayon, kakatagpuin yan ng kaaliwan na nagmumula sa Diyos, ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos, at yung tagumpay na kanyang ipinangako na sa atin, na atin pong makakamit din sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. So bagamat maaari tayong dumanas ng iba't ibang uri ng kapighatian, yung tagumpay po ay nasa mga kamay natin dahil po yan ang Panginoong Hesukristo po ang nagkaloob niyan sa ating mga buhay. So ano po ang sabi dito? Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. So bakit po ito, yung mga pananalitang ito'y sinabi ng Panginoon sa mga disciple? Para po yung kapayapaan sa panahon na may ikaw at ako'y may pagsubok, yung pong kapayapaan na nanggagaling sa Diyos ay mararanasan po natin. Kaya nga tayo pong mga Kristiyano, sa panahon po na tayo may pagsubok, meron po tayong kapayapaan. Bakit po? Kasi every time na ikaw at ako'y lumalapit sa paanan ng Diyos, sa panahon na tayo nalulungkot, sa panahon na tayo ay maraming mga problema at suliranin, yung pong kapayapaan ay binibigay sa atin ng Diyos upang kahit na po gaano kabigat yung ating pong nararanasan, ito po'y tinatapatan ng kagaanan at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi niya ay, kaya ko ito sinabi sa inyo, sinabi niya po yun sa mga alagad para magkaroon kayo ng kapayapaan. Kahit wala na ako'y mapapayapa kayo, kahit na marami kayong hamon sa gagawin yung paglilingkod at pagpangangaral ng mabuting balita, ay yung kapayapaan na nagmumula sa akin ay mararanasan nyo. Yun po yung sinabi niya sa mga disciple. At ano lamang po ang dapat nating gawin na ang gusto ni Jesus na iparating sa mga disciple nung panahon na yon? Ang sabi po niya, tibayan ninyo ang inyong loob. Sabi niya sa mga disipulo, tibayan nyo ang inyong loob, magpakatapang kayo,
Magpakatatag kayo. Bakit? Dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At tayo din po mga kapatid, tayo po ay kinakausap ng Diyos sa oras at sandaling ito. At ang gusto ng Diyos sa panahon na ikaw at ako'y nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, ng suliranin sa buhay, nagdudulot sa atin ng kalungkutan, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jesus, tibayan natin ang ating mga kalooban, magpakatapang tayo, huwag tayong panghihinaan ng loob. Bakit? Kasi bagamat tayo'y nakakaranas ng problema, ng mga iba't ibang uri ng suliranin, ang isa po ang tiyak at mapanghahawakan na natin na pagtagumpayan na po ng Diyos ang sanlibutan. At dahil napagtagumpayan na po yan ni Jesus, anuman pong pagsubok ang meron tayo sa buhay natin ngayon, pag po tayo ay nakayakap sa Diyos, pag po tayo ay nakadepende lagi sa Diyos, anuman pong pagsubok na meron tayo sa ating buhay ngayon, kayang-kaya po natin yung pagtagumpayan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. So purihin po ang Diyos sa Kanya pong mga pangako. Purihin po ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat po ng mga bagay na Kanyang ginawa para po sa ating mga buhay, para po sa mga mananampalataya na patuloy na lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. So ang kailangan lang natin gawin mga kapatid sa Panginoon, tayo po ay maging matatag sa ating pananampalataya, maging matatag tayo sa ating pagsunod po sa ating Panginoong Hesukristo, maging matatag tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos dahil alam natin na anuman ang ating pwedeng maranasan sa buhay na ito, ang katapusan po ng ating buhay ay laging tagumpay. At ang tagumpay po natin ay nakabase sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po sa sinasabi ng mga tao o sa opinyon ng ibang tao. Kaya salamat po sa Diyos, salamat sa ating Panginoong Hesus dahil siya ang patuloy na nagbibigay ng katagumpayan sa ating buhay, sa bawat bahagi po ng ating buhay, sa bawat pagsubok at hamon na atin pong kinaharap. Tanging ang Diyos po ang nagbibigay ng tagumpay sa atin po na mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O aming Ama na makapangyarihan, salamat po sa iyong mga salita. Salamat Lord dahil alam namin na ikaw po ay Diyos na patuloy na nag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin, na bagamat maaari po kaming dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok at suliranin sa buhay na ito, subalit tiyak po kami na hindi po kami talo, hindi po kami kailanman pwedeng magapi dahil ikaw na aming Diyos, ikaw na aming pinananaligan, ikaw na aming manunubos ay napagtagumpayan na ang sanlibutang ito. Walang sino man na pwedeng manaig sa iyo, Panginoong Hesukristo. Kaya Lord, patuloy na tulungan mo kami na lagi po kaming makapag-demonstrate ng pananampalataya sa iyo sa amin pong mga buhay. At anuman pong pagsubok ang maaari po naming maranasan sa buhay na ito, lagi po Lord na maging buhay ang aming pag-asa na ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin lagi ng tagumpay at kailanman hindi po kami mabibigo dahil ikaw ang aming kasama sa amin pong mga buhay. Pagpalain mo po ang mga kapatid na nakinig sa live stream na ito. Katagpuin mo po sila sa kanilang mga panalangin. Ingatan mo po silang lagi at patuloy nawa na maging maalab po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon.